So mga kamatis, mga kaibigan, hindi naman talaga ako nanonood ng mga content ni Tito Mars. Si Tito Mars kasi nagtumalon-talon siya ng niche, eh. Dati ang niche niya trendjacking lang, tapos, ang central theme nun is women empowerment. And then, kaso nga lang ang ironic part dun, gusto niyang ng women empowerment, kaso gusto niya rin maging Disney princess. Parang ano yun, eh, dalawang ironic side yun, eh. 'Di ba nga ang Hollywood ngayon, pinapatay nila yung women empower yung Disney princess na theme. Kailangan medyo fighter na yung babae, sumasabay na, equality and all that jazz, 'di ba? So yun na yung konteksto ng women empowerment sa ngayon. Okay, yung mga feminist movements na yan. And I'm not in the position to discuss that now, kasi ang i-discuss ko ngayon is being a social media influencer in today's time, and yung mga nuances ng paano kumita sa Facebook, paano kumita sa YouTube, and all of that. Kasi nga very concerned ako doon sa idea pala. Nakakala ko naman etong tao na 'to ay nagtitrip lang dito sa internet. I don't know if kaso kasi yung source ko is very reliable. Kumbaga, let's just say na nakakausap nitong tao na 'to. I heard na itong tao na 'to ay nag-resign. Now, that is very dangerous. That is very, very dangerous with the content that you make, okay? Yes, meron kang mga viral content, pero hanggang kailan yan viral? Hanggang kailan yan tatangkilikin ng tao? Kasi yun yung word dito, eh. Ikaw ba ay pinanonood kasi nag-hate watch lang yung tao, parang ganito, na yes, mas matataas yung views mo sa ngayon, pero hanggang kailan mataas yan? Kasi merong novelty kasi yan, eh, kasi nga parang kakaiba yung ginagawa niya ngayon na pang-inis talaga, 'di ba? Meron siyang mga 12 million views, tapos malamang kumikita na yan ng malaki. And kaya siya nag-resign sa ngayon, pero hanggang kailan yan? Ngayon, Tito Mars, bibigyan kita ng advice dito. Kasi sa Facebook kasi, mga kamatis, mga kaibigan, sobrang daling ma-demonetize sa Facebook. Isang mali, isang maling comment, isang report sa'yo, ang mangyayari is mare-report ka, tapos mawawala yung monetization mo for 7 days, mawawala for 8 days, and so on and so forth. Now, this is a very dangerous way of Hoy living. Mars, boss at... Unlike kasi sa Facebook, sa YouTube na, ayan, kita mo ito, hindi naman siya pinanonood talaga rito. This has almost 700,000 views. Kaso magkano lang ang kinikita niya sa Facebook. Sa Facebook kasi yes, matataas yung views mo doon kaso mababa yung ads mo per click ng tao. Lalong-lalo na kung nag-hate watch lang naman yung mga tao sa iyo. Ibig sabihin hindi mo napapalaki yung brand mo. Ang napapalaki mo yung galit ng tao sa iyo, and that is very harmful. Ngayon kasi ang dami kasing memes ngayon na ayaw talaga sa kanya. So this is very dangerous long term. Short term, oo, kilala ka, sikat ka. Pero what about long term, 'di ba? Parang si Rendon kasi ngayon, ah sakto lang, eh. I mean kilala sa ganyan na nami-media. Pero kasi personality kasi si Rendon, at saka hindi kasi social media yung main source of income niya. Ito kasing tao na 'to, according to the balita na naririnig ko, umalis daw 'to sa trabaho niya para mag-social media full-time. Para mang-Alaska na umalis pa siya dun sa GC nila kasi daw parang nung ni-reveal ko na merong nangre-real talk sa kanya. Ayaw niya kasing makarinig na sa circle niya siguro ng mga nanre-real talk sa kanya sa ginagawa niya. Kasi nga toxic nga talaga. Tito Mars, ang problema kasi sa ginagawa mo, hindi yan sustainable long term. Ngayon, yes, sige, marami kang views ngayon. Pero hanggang kailan yan? After 2 weeks, tapos na. Tapos na yung hype, di ba? Balik na naman sa dati. Gets? Kailangan mo na naman gumawa ng panibagong katoksikan. Kasi hindi mo naalagaan yung brand mo. That's the point. Kaya ako nagaganitong video to give you an advice. Ngayon, kung napapanood mo to, meron akong groups, yung Team CGI Nico David. May mga VA doon. Pwede kang mag-apply doon kung gusto mo. Ang sinasabi ko lang, dapat bago ka umalis, meron ka munang emergency fund sa ipon mo. Kunyari, meron kang pang 6 months of worth of bills bago ka umalis
kinatitirikan mo. Kasi essentially nag-change career siya para maging influencer eh. Ang problema, tatanggapin ka ba as influencer? Ikaw yung topic ngayon kasi kinaiinisan ka. Hindi maganda yon. Hindi maganda yun sa long-term branding mo. Gets? Ay. Grabe. Tingnan natin. Ito. Yung mga, asan ba yung ano? Kasi may FB reel siya, tapos meron siyang short format content. Okay? Ang problema lang, sa ganyan, tingnan natin ganitong views. Okay? Tingnan natin. Videos. Mahirap kasi talaga kumita dyan. Isang maling gawa mo lang, isang maling comment mo lang, isang maling share mo lang, tanggal agad yung monetization mo sa Facebook. So it's a very hard. Ito kasi matataas yung kanyang kanyang mga tawag dito, yung mga views niya ngayon eh. Kaso hanggang kailan yan, 'di ba? Halos puro angry reacts. 'Di ba? Ayan, 1.6 million. Ayan. Ngayon kasi ginagawa niya na yung 6-minute rule eh. May 2 minute, may 6 minute, ganyan yan eh. Ganyan yan sa Facebook eh. Pero hanggang kailan mo masusustain yan, 'di ba? Parang sila lang yan eh, sila Ka-Wonder. 'Di ba sila Ka-Wonder nung araw, sobrang lalakas, sobrang tataas ng views nila. Pero eventually bumaba tapos nagpo-promote na ng sugal. So malamang ganun din yung rutang pupuntahan nitong si Tito Mars. Tapos ang problema pa dito sa Facebook kasi, konting kibot mo lang, report ka. Tapos pag nag-report ka, alis yung monetization mo. So, it is not an easy way to make a living, di ba? Hindi mo pwedeng iasa dito yung buhay mo. Dapat yun yung ginawa mo kasi hindi naman mahirap yung content mo, Tito Mars eh. Totoo lang, yung mga ganyan, 6 minutes, 3 minutes, pwede ka pa rin magtrabaho dyan eh. Wala eh. Ang ginawa niya, na siya, nakinain na ng social media agad-agad eh. Ito. Isaw challenge yung paa ng manok tsaka yung chicken intestine. Ala! Oh my God! Like, ngayon lang ako makakakain nito. Pero buti na lang meron sa amin dito malapit. Kailan kaya magpo-promote ng sugal to, no? Pero ganun papunta yung trajectory ng karir niya eh. Kitang-kita mo eh. Pagkatapos maging toxic, magpo-promote ng sugal. Yung sugal malaki yun eh. Malaki talaga yung kitaan dun eh. I mean, marami kong kilala na yumaman dahil dyan sa sugal na yan dito sa social media. It's so ironic na yung mga listeners nila is talo lagi sa sugal pero sila parating panalo. Siguro dun din papunta yan. Diba? Kita mo, pawis na pawis ba? Ang hirap kasi talaga ng position niya ngayon. Guys, meron akong mga nakikitang memes dyan. Huwag nyo namang birahin. Huwag nyo namang suntukin. Huwag nyo namang saktan. Okay? Do not do it. Hindi worth yan. Okay na yung binabash nyo sa social media. At least kumikita siya. Tas kayo, nare-relief yung tension nyo. Pero dun sa tao na nagbabalak na manakit, wag na. Picturean nyo na lang kapag nasa public. Kasi pwede naman yun dahil wala namang expectation of privacy. 'Di ba? Lalo na pag nasa yung mga paparazzi shots, hindi naman illegal 'yon. Pero ang illegal, manakit kayo, wag niyong sasaktan, parang awa niyo na. Ibalato niyo na sa akin. Ayokong tumulong sa pagpiyanso sa inyo, okay? Wag niyong pangarapin maging kriminal para dito sa Nabilihan. Ito! 'Di ba? Lugi, oh. Ayan, oh. Matataas yung views ngayon pero hanggang kailan? Mukhang eto 3 days, ibig sabihin nito, ano ba ibig sabihin nito? Tumigil ka mag-post. Kaartehan, ha ha ha. Wala namang luha. Wala pa ring luha, tanginang yan. Tito Mars, sigurado ka ba dyan sa decision mo? Kung ako sa'yo kung ako lang sa'yo mag-isip ka na ng backup. Okay? Kasi yung ganitong mga klase ng content, lagi kang demonetized dyan. Hindi po ako Parang si Rendon, di ba? Pero ikaw bahala. Mukhang ito. Kasi tumaas talaga yung viewership niya ever since dinidis niya na yung pagkain eh. Kasi nga, fino-force feed ng Facebook sa inyo yan eh, di ba? Itong Facebook naman, hindi naman niya, ngayon lang yan eh, mabagal umano ng algorithm yan eh, sumikat na yung tao. Pero sabi ko nga sa inyo, it's going to be very difficult. Kung ako sa'yo, Tito Mars, please, sali ka sa Team CGI Kamatis dyan, dito, sumali ka dyan. Kasi dito sa groups namin, may mga nag-o-offer dyan ng virtual assistant, okay? May Franklin Miano content dyan, pero may mga VAs din dyan.
and meron bang nag-o-offer ng trabaho diyan for free. May training ayan, oh, ayan mga founder ng CCGVA, "We are hiring, we accept." Oh, 'di ba kung talagang GG na, apply na lang uli, wala namang masama dun. Pino-promote ko lang yung tama mga kamads, mga kaibigan, kasi kawawa yan pagdating ng panahon. O yun lang naman, yege mga lods.